Mga chong, another episode na naman tayo dito sa channel na to. Gagawa tayo ng maiba naman. Gagawa tayo ng T-Mac or yung tinatawag nilang advanced stock. Gagawa siguro ako ng separate video para sa mga categories na mga available sa ating mini 4-wheel drive. Now, okay, mahinaan ko na. So, ito ang workout nating kotse ngayon, Cosmosonic. At ang mga kailangan natin unang-una ito, basic tune. Yan. Hindi na ako mag-i-edit. Hindi, may edit pa rin, pero yan, kitang-kita item number. Tsaka ito kasi bukas na eh. Ang rules kasi natin sa Tima, kailangan all Tamiya. So, itong i-workout natin. So, ito. Yan. Nakalagay dito fluorescent green, pero itim yung gagamitin natin na underguard. Nandito siya. Yan. So, yeah. Tara. Ito, hindi mo na kailangan masyadong i-set up or i-modify kasi as is out of the box. Kung ano man yung laman nito, yun lang ang gamitin nyo. And hindi kayo pwedeng gumamit ng mga hapa parts. So, isa tayo dito sa underguard. Sa basic tune-up parts natin. So, may instruction tong kasama. So, sundan nyo na ito. Parang dali lang na ito. Ang uunahin natin ay ito. Okay. Unahin natin yung unahan. Which is gagamit tayo na itong wide plate. Ginagamit ito madalas sa AR. Unahin natin. Gagamit tayo dito. Screw. Okay. So, dalawang screw gagamit. Ay, dalawa ang uri ng screw na meron tayo. Isang ito 25 to 25mm. Ayun, 25mm. At isang mahaba na nandito. Ito yung gagamitin natin sa likod. Pero ito yung gagamitin natin sa damper at saka sa rollers. So, base sa instruction, lagyan tayo ng spring washer. Which is ito, liit, no? Spring washer. Lapit pa. Yan, spring washer. Sa ilalim. Yan. Tapos base sa instruction, sa pangalawa dito, ito, itong butas na to. Ito, tinuturong ko. Ito, yan. So, dito siya. Tama ba? Yeah, tama yan. Tapos, ilagay natin ng eyelet na pataob roller washer. Ayan. Tapos maglalagay na tayo nito nuts. Okay. Funny. I just know I find it fun. There's no like formula to it. There's nothing I can break down to be like, haha, that was one punch. Dito pa lang pwede na nating sikipan. May libre tong spanner. Yan. Magandang starting ano to, kaso gusto ko to eh. So dali itong gamitin. Okay, so doon. Papasok ko lang sisikipan. Ayun, sikot na. Tapos spacer 12mm. Hindi ko alam kung alin 12mm. Malamang ito. Ito yung pinakamahaba. Isa lang naman sila. And then kukuha tayo ng ball end. Pinagugupitin nyo. Kamay ko lang. Tapos sige na. Ayan. So nailagay na natin. Ganyan magiging itsura nya. Time skip tayo. Parang one piece. So ayan. Tapos na tayo dito sa harapan. Ikakabit na lang natin to dito. Tapos tatanggalin natin, tapos kakabit natin pati yung underguard.
meron na siyang underguard na nakalagay. Kasama yan sa kit every time. Kaso hindi natin siya gagamitin kasi kailangan natin mas malalim na underguard dito. Meron din tayong ipa-follow na instructions na provided dun sa kit, sa package ng underguard. Hindi nang susundin natin. Tanggalin natin. Pwede natin gamitin yung screws na yan, depende. So, ganyan ang mangyayari. Ito ang gagayahin natin. So, merong dalawang screws na gagamitin. Isang maliit, manipis na washer, dalawa. Tapos, screw na maliit. May provided naman yan every time. Kaya hindi tayo mahihirapan sa pagkabit. Itong apat na to para sa underguard, ito para dito. Dito. Yan. So, kabit na natin. Sinisipat natin kasi meron dito baka kasi mag-agawan sila ng screw hole nung FRP. So, pagpanuhan natin maigi. Okay. So, malamang ang lalagyan ko na lang ito and ito. Tapos sila nang bahala dito. Hindi ba pa bang butas to? Ayan. Tama. So, ito. Kasi pag nilagay natin ito, gaagawan sila. Okay, may mga choices naman pala tayo. 3 holes ang kaya natin dito. Dito din 3 holes. So, dito na lang isa. Tapos doon. Okay. Tapos dito na lang itong FRP. Okay? Okay, tapos na. So, ganyan ang magiging underguard natin. Pwede nyo rin gamitin ito sa VMAX, nasa sa inyo. Actually, basic VMAX na to. T-Max, wala lang talagang ibang mga yung mga bakal-bakal ba, kumbaga. So, proceed tayo ngayon. Hindi na tayo maglalagay FRP dito. Proceed tayo sa likod. Ang plano ngayon dyan. Okay. Mamaya natin. So, ang plano natin dyan sa likod na ito ay parang sa Rowdy Bull. So, kung mayroon mga starter pack dyan, kayong nakikita about sa Rowdy Bull, so parang ganito siya. Ayan. FRP. Isang FRP, tapos etong brake, plastic brake for AR to, na hindi na tayo magdadagdag pa ng FRP. Bale, ito na yung magiging preno natin, no? Tapos, ganun din ang gagawin natin. Itim ang ilalagay natin dito. And tatanggalin na natin ito. Good. Okay, tanggalan natin. Ang gagayahin natin ay ito. Nino ba? Ayan. Ito, ganito yung instruction ang gagawin natin. Kaya lang, ang baliktarin natin. Isasagad natin itong screw. So, bali, itong roller na to, magiging nasa ibabaw siya. No? Hindi siya pupunta dito sa ilalim. Tapos, dire-diretso na pataas. Parehas na ito. Ganyan ang gagawin natin. Okay? So, tayo. Okay, nagkaroon tayo ng problema ngayon. O mali yung screw na gamit ko. Malamang mali. Okay, ulit. Okay, yan, ganyan. Ganto mismo. Diba? Sobrang taas yan. Tapos, rektang nakalagay siya dito. Unlike na dun sa instruction na nandito. No? Diba? Mas matino siya. Mas maganda siyang tignan pag dito. Okay? Next naman,
gawin ko lang yung kabila, then proceed tayo sa paglalagay ng brake. Tapos na. Lagay natin ito, brake na to. Ang gagawin natin dito siya, sa dulo. Bala ko, kasi may mass damper na included to eh. Naisip ko dito ilagay, so instead na ito na yung parang rekta pa ganun, kung naintindihan. Anyway, so yeah, so ganun na, sige, ganun na nga nang gawin natin. Isip tayo pagkabit. So, yan. Yung ganyan mangyayari. Parang sa Rowdy Bull nga. Tapos, lalagay mo na lang yung mga mesh damper. At itong mga ball ends. Yan. Lahat yan provided. Kung gusto nyo ng mga medyo advanced builds na parang ganito na rin. Mas maganda mag-start kayo dito sa T-Max. Kasi hindi naman masyado magastos. At ilang packs? Tatlong packs lang gagamitin mo. Yung etong starter pack or tama ba starter pack matawag dito? Basic tune-up pack, tapos underguard, itong front underguard, at itong itong preno. Yan. May set yan, yan. Pwede may kabit sa AR, ikaw bahala. Sa AR, TZ. Yun. Kabit natin, napakadali lang nito. Hindi na kailangan ng tawag ito, washer dito kasi ito yung may pinakamalaking ulo. Zoom. Yan, may pinakamalapad na ulo yan. Kaya kakabit na lang natin sa rekta. Walang ka-effort. Yung mas dampers, kung kayo na bahala kung saan nyo ilalagay. And only mas dampers naman sa T-Max, so bala kayo, gusto nyo sandamakmak na kahit napakabigat nun, bahala kayo. Tapos hanggang 3 FRP, hindi na ako nagdagdag ng isa pa. Gusto ko lang yung napakadaling buuin na setup or pinakamurang setup na magagawa natin kasi magastos masyado. Okay? So ayan, tapos na tayo. Technically, ganyan na ang magiging setup natin. Diba? Pogi. Yung tawag dito, brake na to, may included siya, may gray tulad nung sa Magnum. May gray siya and black tulad nito. Puputulin nyo to para hindi to kasi nakaumbok yan. Protruded siya kasi hindi siya madidikit na maayos. Kaya mas maganda ganyan na lang, no? So ayan, basically yan na yung T-Max natin, napakadali, di ba? Bibili ka lang ng set, may T-Max ka na. Ay, set. Bibili ka lang ng mga parts, may T-Max ka na, di ba? Abangan niyo yung mga susunod na episode natin. Ay, papakita ko na rin pala si Madeline para pogi. Yan. So ayan, may mga susunod na episode tayo na na inaya ko yung mga tropa ko para kumarera. So magkakaroon kami ng simpleng race competition, sabihin na natin. Kasiyahan lang naman to. So abangan nyo yung mga susunod na episode natin. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, karera lang.